Yo! What's up? Welcome back sa aking YouTube channel. At nandito tayo ngayon sa pilot episode. Pilot episode ng ONT. Opinion ng tanga, di ba? Kung dun sa video reaction, nung huhusga tayo ng mga rapper na tanga, dito, di ba? Ako mismo ang tanga. Ito ay bagong segment natin dito mga boss, kung saan ay pag-uusapan natin dito or magbibigay ako ng aking opinion dun sa mga isyung mainit na issue, no? Syempre makikisawsaw tayo dyan kahit wala tayong karapatan dahil magulo kayo dyan, di ba? Sige, rambulin natin yan, di ba? Syempre, itong pilot episode ng ONT, opinion ng tanga. Syempre, uumpisahan natin sa issue ng hip-hop ngayon. Syempre, gaya ng sinabi ko, disclaimer lang mga bossing ko, ito ay opinion ko lamang po, hindi po to para sa lahat, para sa akin lang po to. At syempre, alam kong may mga hindi sasang-ayon at may mga sasang-ayon sa inyo dyan. At kung ano man yung maging opinion nyo, pwede nyo pong i-comment. Doon po natin pag-usapan yon. Pwede po tayo mag-usap-usap doon, di ba? Gawa tayo ng kulto. Syempre. Dito sa ONT, opinion ng tanga, ang una nating topic, ang pinaka-topic natin ngayon ay syempre tungkol doon sa mainit na issue ngayon, tungkol doon sa nilabas na kanta ni Abra na pinamagatang Control. Doon ay may mga nagsasabi na marami daw dinis si Abra, no? Marami daw siyang dinis na rapper doon. At isa na nga doon si M-Zite. Opo, si M-Zite. Sa mga hindi nakakilala, si M-Zite po ay isang battle MC ng Flip Top. Si M-Zite ay 3GS na naging bayaw ko, pero ngayon hindi na, di ba? Pinagdihina, no? Yan, siya po si M-Zite. At ngayon, ang issue natin dito ay sinabihan daw si Apex at si Abra ng offbeat ni M-Zite doon nga sa laban nila, no, sa PSP. Sa mga hindi pa nakakapanood, baka hindi nyo pa naispatan yung laban ni Apex at ni M-Zite. Doon may clips doon na mga kumalat sa Facebook na yun nga, na sinabihan ni M-Zite na hanggang multi lang kayo, offbeat kayo ni Abra. Yun, dito sa issue na to ay sinubukan kong pinakinggan ko rin yung kanta ni Looney kasi doon nag-umpisa yun sa kantang Aral. Ayun, kung di nyo pa naispatan, yung sa kanta ni Looney Aral, andun si Apex, Abra, Ron Henley at Looney, kaya siya naging Aral. Apex, Ron Henley, Abra, Looney, yun po siya. At sa mga hindi pa ispatan yun, Aral na yun, napaka-solid nun. Doon sa kanta na yun, doon yata sinabihan ni M-Zite si Apex na offbeat daw silang dalawa ni Abra. Ngayon, eto namang si Abra ay naglabas ng isang kanta na kung saan ay dinis daw si M-Zite. Hindi lang si M-Zite, kundi yung mga ibang rapper pa. Maraming binanggit doon, pero dito kasi hindi ko ipipinpoint na sila talaga yon dahil hindi naman natin sure, hindi naman pinangalanan, or kahit si M-Zite hindi pinangalanan doon, may mga naggawa lang ng clips doon, pero dahil parang may binanggit nga yata doon na there's only one name, that Q compound, sinabi ni Abra doon, sinabihan daw siya ng offbeat, tas ginamit niya yung yung lines na yon. Pinakinggan ko ngayon dahil doon, pinakinggan ko ulit yung Aral, no? Pinakinggan ko yung Aral. At nung napakinggan ko yung Aral, nandun nga si Apex at si Abra. Nandun po si Apex at si Abra sa kanta na yon, no? Nung pinakinggan ko yung verse ni Apex, solid naman para sa akin. Solid naman yung verse ni Abra tsaka ni Apex para sa akin. At may mga nagsasabi lang doon na sobrang may mga nagsasabi din doon sa mga comment na basa ko na offbeat daw si Apex tsaka si Abra, no. Para sa akin, ito opinion ko lamang po, ito ay opinion ng tanga para sa akin lang, no. Hindi naman para sa akin hindi siya totaling offbeat Hindi para sa akin hindi siya offbeat. Siguro
may ibang ano siya, may ibang kasi ginawa kasi ni Apex doon, yung ginawa kasi ni Apex doon, hindi siya bastang mabilis na rap eh. Meron siyang patono ron. Kung mapapansin niyo, may mga patono siya ron na may mga melody siyang ano ron. May melody siyang banat na yun siguro yung napansin nung iba na naging dahilan kung bakit sinabing offbeat si Apex dahil dun sa meloding ginawa niya yung bagay ka sa talampakan ko, yung mga labi mo'y bagay sa talampakan ko. Yun yata yung sinasabi nilang offbeat. At pinakinggan ko kasi para sa akin, hindi naman siya totaling offbeat eh. May si Kuya Smaglas kasi nung nakausap ko si Kuya Smag tungkol sa mga ganong mga banat. Eto, shoutout kay Kuya Smag. Meron palang yung mga ibang yung mga music artist pala may tinatawag palang sinkopado. Yung sinkopado, sinearch ko ano ba yung sinkopado? Yung sinkopado, sila yung mga artist na tumataliwas sa beat. Tumataliwas sila sa tunog. No, hindi nila totaling sinusundan yung tunog. Tumataliwas sila, gumagawa sila ng sariling tono, kumbaga. Dun sa imbis na sundan nila yung palo ng beat or nung instrumental, tinataliwas nila, kumbaga gumagawa sila ng hindi siya totaling offbeat or wala sa tono, basta gumagawa sila ng salungat dun sa beat na nilalapatan nila ng kanta. Tawag po doon ay sinkopado. No, sinearch ko po 'yon at nalaman ko na may ganun pala talaga, may sinkopado pala talaga. Tunog sintonado, no? Pero sinkopado siya, mga bossing. Yung kay Apex, eto para sa akin. Yung kay Apex po kasi, hindi siya basic rap eh. Yung kay Apex, hindi po siya basic rap. Siguro dahil nasanay tayo, tsaka kay Abra, nasanay tayo sa mga rap dati na 1-2-1-2. Kung napapansin nyo yung mga, ikaw lang ang aking mahal, handa kong magpakamatay kung hindi mo ibibigay ang tunay na pagmamahal. Araw ganon. O, ano pa rin boss walang rhyming yun Pero ganon kasi yung 1-2-1-2 mga bossing. Dati ganon din ako nag-start mag-rap. Pero kasi yung kay Apex mga boss, yung kay Apex at kay Abra, napansin ko pag sila Apex at Abra ang gumawa ng verse sa mga kanta, hindi na siya basic rap mga boss, hindi siya basic rap na 1-2-1-2. Kung mapapansin nyo, madalas si Abra may mga overlap siya eh. Alam nyo yun, yung tinutukoy kong overlap na minsan yung rhyming niya, kunyari, eto, sobrang haba nung lines na to, na may mga, ayaw ko mapapansin yun. Lampas na sa beat, tapos yung tugma niya, sa pangalawang palo, dun pala tutugma. Kumbaga hindi siya basic rap na 1-2-1-2 na parang iniibig kita, ikaw ang aking mahal, para sa iyo handa akong magpakasal. Para mga ganun Hindi na po siya ganun, hindi po ganun si Apex mag-rap para sa akin. May po siya, may sariling technique po sa Apex ng pagra-rap. Kung mapapansin nyo, may mga overlap siya na kaya akala siguro ng iba offbeat, kaya nagiging tunog offbeat dahil may sariling na po sa Apex. May sariling technique sa pagra-rap. Ang mga maibibigay kong rapper din dito sa Pinas na napapansin kong ganun yung sulatan, yung hindi na basic rap, si Yuri Dope. Isa po ako sa mga nakikinig ng mga kanta ni Yuri Dope. Shoutout sa'yo, paring Yuri. Si Yuri Dope, pansinin nyo yung mga verses ni Yuri Dope sa mga kanta, lalo na yung kanta nila ni Abaddon. Tsaka basta may kanta sila ni Abaddon, tas mapapansin mo yung verse doon at tsaka yung sulat ni Yuri Dope ay hindi basic rap. Boss, napakahirap para sa akin Ako bilang rap artist, sumusulat din ako ng mga kanta. Pero yung ginagawa ni Apex at ni Yuri Dope, sobrang hirap gawin dahil may mga overlap sila ron na para sa iba tunog offbeat. Pero para sa akin kasi siya eh. May sarili siyang pwesto, kumbaga.
may sarili siyang pwesto dun sa beat na yon, kaya siya nagtutunog off beat. Eto para sa akin lang, opinion ko lang po to mga bossing ko ha. Eto, opinion ko lang po to. Pwedeng dalawa yan eh. Pwedeng dalawa yan. Pwedeng para sa mga nagbe-basic rap, offbeat siya. Pero dun sa mga katulad ni Yuri Dope, ni Apex, o sa mga iba pang hindi na sumasabay sa 1-2-1-2 na rap beat, hindi siya offbeat. Ganon, hati siya para sa akin. Ako, ito, yun nga, opinion ko lang po to, no? Kay Abra at kay Apex. Hindi na basic rap yung ginagawa kasi na may sarili na silang way kung paano nila ilalapat sa beat yung mga ginagawa nilang lyrics. Yun yung para sa akin, no? Hindi ko naman pinagtatanggol si Apex at si Abra na hindi yan offbeat po na magagaling yan. Hindi siya ganun eh. Ito po ay opinion ko lamang at pwede siyang mahati. No, pwede siyang mahati. Pwedeng maging offbeat talaga siya sa tenga ng iba dahil nasanay sila dun sa basic rap na 1-2-1-2. At pwede rin naman siyang hindi offbeat dahil siguro sariling technique na nila yon. Kumbaga, para siyang parang halimbawa, parang nagluto tayo ng adobo. O nasanay tayo sa adobong yung adobo na suka, toyo, o yung kinalakayan nating adobo. Tapos merong mga iba pa diyan na nag eksperimento ng bagong may nilagyan na ng gata, adobo sa gata, o yung yung adobong may mga pinya. Kumbaga parang sa akin lang po, parang ganun lang din siya mga brother. Nag-a-upgrade lang din po yung rap ng mga ibang yung sulat o yung paglapat ng ibang rapper dun sa beat. Nag-iiba-iba rin po siya, no? Kaya dun sa mga nagsasabi na offbeat si Abra at si Apex, pwedeng tama kayo. Pero bilang ako po, bilang rap artist, pwedeng hindi rin. Yun nga, nahahati siya nahahati siya dahil may mga iba-iba na po talagang ng paglapat sa beat. May iba na siyang way sa paglapat ng beat. Yun lang yung pinaka napansin ko kasi nung pinakinggan ko yung verse ni Apex at ni Abra dun sa Aral. Hindi naman siya. Siguro yung napunan nyo na tinono, yung parang melody na ginawa ni Apex. Siguro ito totoo para sa akin. Para sa tenga ko lang siguro medyo wala nga siya sa tono. Wala sa tono pero hindi offbeat. Yung parang alam mo yun kasi may mga kaya nga meron po tayong mga arranger ng kanta. Dahil ako hindi po maganda boses ko. May mga kanta rin po akong patono, no? May mga kanta akong patono. Pero minamagic po 'yun ng arranger, ng arranger o ng nagmi-mix and master ng kanta. Tinotono nila 'yon. Ang ginagamit po doon ay new tone. Sa mga nakakaalam, alam niyo na mga arranger, new tone. Doon po ay sinasalang po yung vocals. Tapos ipi-play po 'yon, sabay doon malalaman kung wala ka sa tono, yung boses mo o yung verse mo ay wala sa tono, hindi pasok sa beat. Doon po nilalapat 'yon. Ngayon, itotono po 'yon ng mga arranger natin ng kanta. Yung na 'yon, yung dahil doon sa dahil doon sa new tone na 'yon, tatama po sa tamang tunog kung paano mo kinanta at yung doon sa beat. Magtatama po siya. Yun po yung madalas ginagawa sa sa mga kanta ko yan, yung MP Lights po. Basta yung mga ibang kanta ko, hindi pag kinaanta ko siya ng live, hindi ko siya maabot. Hindi ko siya ma-perfect na kantahin yung MP Light dahil nung ni-record ko po yun, ganun lang yun. Pero nung minix na po siya nung arranger ko, sobrang nagtama po talaga, sobrang sumolid po. Yun lang, yung napansin ko lang siguro kay Apex, siguro hindi ko alam kung si Apex lang din po or si Abra lang yung nagmi-mix ng kanta nila. May mga ganong rapper po kasi mas komportable sila yung nagmi-mix ng kanta nila, no. Mas komportable sila doon, mas trip nila yon na sila ang magmi-mix or magma-master ng kanta nila. Ngayon, yun lang po yung napansin ko kay
Apex, yun dun sa pa-melody, yung sa pa-meloding ano niya na, dun lang po medyo nawala sa tono, pero hindi naman siya totaling offbeat. Pero kasi, alam mo, nandun po kasi tayo sa ano nandun po kasi, yung sinabi po kasi ni MZ yun, is nandun po sa battle rap. Nandun po sila sa battle mismo. Kaya hindi porket sinabi ni MZ na offbeat si Apex, is offbeat na talaga si Apex. Nasa battle rap sila eh. Kumbaga pwede niyang sirain si Apex kung anong gusto niya sabihin, kung paniniwalaan nyo. O kung sasang-ayon kayo na, o nga, no, offbeat si Apex. Hindi, nasa battle rap po kasi yun eh. Kumbaga, kahit anong sabihin mo sa kalaban mo, is pwede. Basta nasa battle rap. Basta nandun kayo sa stage, nagbabattle kayo, kahit ano pwede mong sabihin. Pwede mo nga sabihin na sa kalaban mo na, ano ka lang, sinabit ka lang dun sa antang yun, hindi ka naman talaga kasama dun dapat. Kasi battle yun, pwede mo siyang ganun-ganunin, no? Yun naman yung isa sa na ano kay MZ na kaya niya ginawa yun, kaya niya sinabi yun, kasi nasa battle lang naman. No, hindi naman sinabi ni MZ yun na wala sa battle. Sinabi ni MZ yun kasi nasa battle. Eto, sabi mo, ito ka na pinagtatanggol sa MZ. Hindi. Wala po akong kinakampi. No? Ito ay sariling opinion ko lamang po. Pero yun nga, ang pinaka gusto kong sabihin dito sa opinion ko, ang pinaka gusto kong sabihin po dito sa video na to is hati po yan, no? Hati. Pwedeng offbeat para sa mga nasanay sa basic rap at hindi offbeat para dun sa mga nag-a-upgrade na ng sulat o ng lapat ng verse sa beat. Yon, dalawa po 'yon. Kayo na lang ang mamimili kung saan kayo doon, kung para sa inyo offbeat ba or para sa iba hindi. Yun lang po 'yun para sa akin, yun lang po yung sariling opinion ko. Pwede po talaga siyang hati doon. Yun. Pero kasi, kilala naman natin yung mga yan na may mga kanta talaga yan na, may mga kanta yan, lalo na si Apex, may kanta sa Apex na Haring Araw na kung napakinggan nyo na yun, sobrang solid din nun. At si Abra, may kantang Gayuma na sobrang solid din. Kumbaga, doon, may kita nyo na hindi, doon sa mga kanta na yun, no, hindi sila offbeat doon na sinasabi nyo. Hindi sila offbeat doon, pasok na pasok yun. Sobrang ganda nun at alam ko nagustuhan nyo rin yun. Ngayon, pakiramdam ko, yung mga pinakinggan na nating iba sa kanila is, ano na yun, parang, kumbaga sa basketball hindi na yung typical na basta nagbabasketball. May mga may mga tricks ng ginagawa, kumbaga. Ayun, yun lamang po ang opinion ng tanga ngayong pilot episode na to dahil masyadong mainit tong issue na to at gusto ko lang po i-share sa inyo yung opinion ko para dun sa issue na yon. Syempre, respeto pa rin sa mga kapatid natin na yan sa kultura, kay Abra at kay Apex, respeto sa kanilang dalawa. Kay MZite, lahat po yung mga yan ay may mga po sa akin, kumbaga may mga ambag din po yan sa pag-ano ko dahil mga nauna po yan, no, sa akin sa battle rap at mas maraming alam yung mga yan kaysa sa akin. Pero yun nga po, nandito nga po ako sa ano na to para magbigay ng opinion. At yun lamang po ang opinion ko. Kung kayo, may mga opinion kayo, i-comment nyo lang po. Pag-usapan natin yan at pwede ko kayo sagutin dun sa comment. At yun, dito na nagtatapos ang unang episode ng ONT na pinamangatang Opinion ng Tanga. Peace out!